manugal, it's unfair for us. Di ba? Kung sa'yo lang priority karon, impeachment. Di ba? Ang inaon pa suspend ang atong fuel. Yari na dito si Bungit. Galit na ho. Itong isang ex-Armed Forces of the Philippines General sa gobyernong Marcos at napamura po kay BBM. Bakit po napamura? Yung naturang dating general. Kasi bang hindi mapamura? Eh kung ano-ano na lang ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Pagkatapos magnakaw, magbinta, anak ng kamote. Di ba ho ito tinubuan ng hiya? Itong si Bongbong Marcos? Sa bagay, talagang mga walang hiya ang pamilyang Marcos. O ito, isang Cornel din. Bubulukin si Madriaga sa bilangguan. Tama lang ho ito. Na dapat si Madriaga ay mabulok ng tuluyan dyan sa bilangguan. Nagsampa po ng kaso itong si Cornel Lachica kay Madriaga. Bukod po ito kay Vice President Inday Sara na isinampa dyan sa korte, no? Taguig Regional Trial Court na kasong perjury. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like muna, pa-share, pa-subscribe. At syempre, pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pa-subscribe din po. Alam niyo po mga kababayan ko, no? I think kagahapon lang po ito, nalaman ng maraming Pilipino sa social media. May pa ilang mainstream media na nagpo-post patungkol po rito. Yun nga pong pagbibinta ng ari-arian ng gobyernong Marcos. At tatlong properties po ito, yung FTI, at saka yung Makati Atrium, at saka yung isa pa, Mile Lungba. Alam mo, mga malalaking ano pala itong properties. Malaki po ang pera na ma-generate ng mga kawatan dyan. Mga kawatan talaga kasi di naman pupunta sa taong bayan yan eh. Ang ulat po kasi, kahit papano, may mga mainstream media na po ngayon na nagpo-post para mapatunayan po natin na totoong magbibinta. No? At ito nga ho yung pinagmula ng galit ni ng dating general, no? Armed Forces of the Philippines General. Ito po, ayon po sa, ayan, sa mainstream media rin po ba ito? Business, today ba yan? Manila Bulletin pala. Manila Bulletin, ang sabi dyan sa Manila Bulletin, Marcos admin rushes property sales to raise 194 billion pesos. Ganon kalaki po ang makukuhang pera ng mga kawatan pag mabinta po nila yung tatlong property. No? Ganon katindi itong gobyernong Marcos. Nakapagtataka nga, bakit po sila magbibinta ng property? Hindi naman kailangan kasi nga may pera naman talagang bayan. Tangina, sobra-sobra nga ho yung kanilang mga ninanakaw. Mga bilyonis eh. Tapos ngayon, ang pagkatapos magnakaw, pag-initan yung mga government properties. So sabi, 194 billion pesos daw yung ma-generate nila. Nabinta, minamadali na eh. Ano po yung mga ibibinta nila? So yung dalawa lang yung pag-usapan natin, yung FTI, common naman ho yun sa atin. Itong hindi common sa atin, ito alam nyo ba yan? Sa gobyerno pala yan. Mile long property. Yung mile long property, alam mo po ang lawak pala niyan ay mga almost 3 hektarya. 3 hektarya. Yan po ay government owned. Yan ay matatagpuan sa Amorsolo Street in Makati, Legazpi Village. Sa Makati. So Makati yan talagang mahal, no? Mahal yung cost ng naturang property at isipin mo mga 3 hektarya, approximately mga 2.9 hectares, so mga 3 hektarya nga ho yan. Yan ay tingnan mo, formerly occupied by Sanbar Realty Development Corporation. The property was taken over by the Philippine government in 2017 following a long legal battle and are currently being redeveloped by the BC Conversion and Development Authority, BCDE. Generate funds for military pension. To generate funds for military pension. Mantakin mo ha, sa panahon ni Duterte, nakuha yan ng gobyerno, 2017. Matinding legal battle yung ginawa niyan. At yan, dinevelop para sa mga military pensioners, yung income. Tingnan mo, ang gandang ginawa ng Duterte admin. Pero, ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, ibibinta ng buang. Pero kay Tatay Digong ng pandemya, hindi niya pinag-interesan yan kasi para nga ho yan sa mga military pensioners. Pero ito, ibinta na. Ang purpose para daw makabili ng mga supply ng langis. O ganun kaswapang ang animal. No? Bakit ayaw nyo ibinta yung mga sarili ninyong nga property? Kaya pala, uminit yung ulo ng dating ex-general. May hugot din pala. Mantakin mo kinuha ng Duterte admin yan. No? Noong 2017, na turnover na, mahabang legal battle. Ngayon, premium para sa mga militar, mga pensioners. Ngayon, ibibinta ni Bangag. Kaya talagang natural lang itong galit ng dating general na ito.
Kasi may hugot eh. O, tingnan mo basahin ulit natin ito. Ito, medyo history po ito, yung ownership dispute, no? The property was previously leased by the Sandbar, yun na nga yung sinasabi ko. But the government claimed the lease expired in 2022, leading to eviction in 2022. Lease expired in 2002 pala. So yung kontrata ng pagrerenta nila yan ng Sandbar Realty 2002. So hindi po napaalis-alis. So ngayon nung dumating ng Duterte admin, naibig po sila ng 2017. So ngayon ito ay BCDE na ang nagdevelop. Ang purpose yan, ang income diyan ay para sa mga retired military, yung mga pensioner. Ito ang liwanag ito. Purpose, revenue from the development is earmarked for the pension program of military and uniform personnel. So hindi lang po pala mga military, kundi kasama yung mga uniform personnel, yung mga kapulisan, ayan, kasama kayo mga Navy, basta lahat ng uniform personnel. So dapat kayo magalit po dito at tutulan po ninyo ito kasi pag bininta na ho ito, dali kayo dyan. Wala na po kayong makukuhang pera, ni kapiranggot. So yung pension ninyo, apektuhan at baka maantala pa. So ito pa yung isa nilang ibibinta. Kasi na-content ko ito kagahapon, pero siyempre, hindi ko familiar yung mga sinasabing ibibinta. So nakapag-research ako kagabi. So ito naman ay isang Atrium of Makati. 8 palapag po yan, Atrium. Sa Makati rin po yan matatagpuan. Makati Avenue, corner Paseo de Rojas. Ito ay natapos ng 1983 pala sa panahon ng Marcos Sr. It is known for its distinct brutalist architectural style. And the century naturally to indoor space. So ngayon, sino po yung mga nag-occupy ngayon? Ito po ay in-occupy ng yung mga created hubs, mga dining, mga restaurant. Nandyan po lahat, no? Ngayon, yung mga, tapos, ayan na nga, sabot-saring mga establishment yung nandyan sa loob. Mayroong house government, agencies, mayroong BIR dyan, may mga bangko rin po nandyan sa loob. So, yun po yung, Atrium, Makati Atrium. Yan po yung ibibinta rin. 8 palapag po yan ng gobyernong Marcos. So ngayon, ang estimated po nila, yung FTI, wag na po natin munang pag-usapan, na makulimbat, no, ay 194 billion pesos. So dyan po, uminit yung isang general. Napamura po itong si General Orlando De Leon. Ang sabi niya dyan, BBM animal ka. Magbinta ka na naman ng mga ari-arian ng Pilipinas. Bakit di mo na lang kumpiskahin ang mga ari-arian ng mga magnanakaw? May point ka dyan, Orlando De Leon. No? Yung mga ninakaw din nila, General, no? Pamilyang Marcos, bakit ayaw nilang kumpiskahin yun? No? Ninakaw ng mga Romualdez, yung nanay niya. Bakit magbibinta? Yan po ang masaklap ngayon. Kaya kayong mga military, magalit talaga kayo dito. Ng mga retired. Lalo na yung active, kasi pag nagretiro kayo, diba? So, nakikinabang kayo dyan sa mile long na mga 3 hektarya para pala yan sa inyo. So pag yung mabinta, baka mapurnada pa ang inyong mga pensyon, madilid pa o mabawasan pa. Talagang kamura-mura ho. Ito pa, may banat pa siya. Ito. Ang sabi naman ni Orlando De Leon uli, Mr. Marcos, ang pamilya ninyo ay may humigit kumulang 250 billion na hindi pa nababayarang buwis. Bayaran mo na lang, puro ka utang, animal ka. 250 billion state tax, no? Na hanggang ngayon, hindi pa rin po nila binabayaran. Ito enough. Kasi magkano po yung ma-generate na income? Ayan, 194 billion pesos, no? Samantala, yung sinasabi ni General Orlando ay 250 billion pesos. So wag na lang siguro magbenta ng mga properties. Tama ka dyan, sir. Magbayad ka na lang, bong, ng 250 billion state tax mo. Yung 194, may tubo pa, may sobra pang ibang bilyones. Diba? Simpleng logic. Kaya kahit sino po, mapamura ho talaga. Ito pa. Ang sabi ni, dagdag pa ni Sir, ayan o. Kayong mga anak at pamilya ng mga magnanakaw, naming senador at congressman, nakakatulog pa ba kayo? Mga hayop kayo. Baba, animal ka. BBM, ito talaga animal ka. Magbibinta ka na naman ng mga ari-arian ng Pilipinas. Bakit di mo na lang kumpiska ng mga ari-arian ng mga magnanakaw? Yun ang yung sinabi kanina. No? Maraming senador po ngayon na involved sa mali-malita, yung sinabi ng mga ex-marines, mga kongresista, mga tropa, mismong si Bongbong Marcos, no? Involved din po yan. Si Sandro. Lalo na yung pinsan niya, magnanakaw. No, kailangan, yung mga ari-arian ho ninyo, kumpiskahin natin. Tama ka dyan, General. Pagka-problema dito si Bongbong Marcos, madagdagan ang galit ng mga retired uniform personnel. Pantakin mo, nagagalit na nga ho sila ngayon. Magagalaitin na sila sa galit yan. Kagaya ni Pokes, diba? Dahil sa korupsyon na nangyayari.
So until now, wala pa rin mapanagot, no? Dahil yung boss ng mga kawatan nasa Palacio de Polvoron. Galit na dun, no? Ang mga retired uniform personnel. At lalo na po yung ginawa nila kay former President Duterte. Isa rin po yun, dahilan, bakit galit sila. So ngayon, madagdagan yung reason ng mga to. Kung bakit magagalit kay Bongbong Marcos. Magbibinta ng mga property, ang isang property pa na ibibinta ay ang pakinabang dyan ay para sa mga pensioner, mga uniform personnel. Putang ina, ganun kayo kamahal. Ni former President Duterte, nung nakuha noong 2017, na control yung Maylong property, ibinigay sa lahat ng mga retired uniform personnel. Tapos, kayong mga hinayupak ng mga kapulisan, nakasabwat ni Bangag, lalo ka na Turi, ay ginagong nyo si former President Duterte at pinagtulungan yung kidnapin at ipadala sa Dahig, Netherlands. Ipagpatuloy lang natin yung galit, no? Tingnan mo ha, total galit naman pinag-uusapan natin eh. Merong isang transportation company sa, I think, Mindanao ba ho ito? Galit na galit po, no? Kay Bongbong Marcos. Galit na galit. Dahil umano, pagkagising lang na bago nag-isip. Dahil sa kanilang herit na increase ng pamasahe. O pakinggan natin si Madam. Pero unsay nahitabo gamon imbes kay amo nang isubmit ang amo ang resibo dito sa taas kay dito man sa taas sa opisina ni Ma'am Marian ang magbuhat og fair matrix nagpakkan ka nakugang kaming tanan tungod ka sa balita nagi-forward ka nako sa GC nga doon na di ay breaking news ang gibutan nito nga suspension sa fare increase. Di syempre ako lugar nga grabe lang ko nga paningkamot nga bisan man gani gamay ra kayo ang gihatag nga increase kay ang ilang gibasihan ang 2023 pa nga petition gidawat kana namo sa among tibok kasing at least man lang kanang 2 pesos dako na kanang tabang kanamo na ma-sustain na among operations. Pero what happened is that isuspende sa tong presidente kay matud pa niya nakurat sa pagbata niya. Nang sa pag-meeting niya natulog guys ya. Inana ba di ay ang atong presidente? Bisaya po yan, no? Sa mga Bisaya, nakakaintindi, paliwanag ko po sa inyo. So nagugulat daw sila, no? Nung i-implement na po nila yung pagtaas pamasahe na 2 piso po na hiningi, na 2023 pa po, na yung petition na yan. So ibig sabihin, yung petition nila 2023, no? So hindi pa talaga yung crisis, yung kanilang pinagbabasihan. So in-approve na daw, no? 2 piso ang increase sa pamasahe. Ngayon ay bigla pong binawi daw ni Bongbong Marcos. Na pagkagising lang daw at di Bongbong, nagulat daw siya, no? At binawi yung fare increase. Kaya galit na galit po yung mga transportation company. Transportation group. Kasi oo nga naman, hindi kasi balanse eh. Alam mo, sa akin ayaw ko ng taas pasahe. Kasi dagdag na pasanin yan sa mga commuters. Kasi ang problema nga ho, paano magiging balanse? Eh kung itong mga jeepney driver, mga transportation group, lagi silang namamasada, eh kung wala namang bumabalik sa kanila, eh sa tingin nyo, mamamasada pa sila. Hindi na. So anong magiging resulta dyan? Wala pong masasakyan ang mga public commuters. Tapos, ang kawawa, yung mga ordinaryong Pilipino, lalo na mga estudyante, lalo na mga empleyado, na araw-araw pumapasok, may oras na hinahabol. So, ano po ang solusyon nito? Ito na po, hindi na po talaga tumama si Bongbong Marcos. Kaya nakakagalit. Tuloy lang natin konti. Wala siya contingency plan naghihimo kung unsa yang buhaton sa atong economic crisis karong panahon na, di ba? Magsige na lang sila gisgot anang impeachment pero ang contingency plan sa atong economic crisis wala nila malingkuri. Sakit sa among boto sa diyang nanawag ko kang Bigor Mendoza. Siya mismo nakurat. Dingon siya nga, "Ma'am, I will call you back right after 1 hour kay mo adto ko sa DOT karon. Akong magistorya pa ni DOT-an." Mo ni nahitabo. 1 hour after nanawag siya sa ko kahilakon gid kay siya. Kay siya man gani mismo wala siya kahibalo. Kung asa nakakuha og kinsay advisor ni PBBM ani nga desisyon, no? So, maski unsaon daw nila debate, maski unsaon nila og rason dito, gani ang ilang ko siya nga tungod sa among pag-fight back man pagpaningkamot ni tubag mi ka BBM. Wa mi kabalo ya mi pantanggalon, di ba? So karon ingon siya, mo ingon ko sa akong kasoko sir. Sir, kabalo ba ka unsa among gibati karon? Daghan kay nga mga transport group, no? Nga nag-ingon nga mag-transport pahulay na lang ta. Kay ang nahitabo karon sa ato mamurad dako kayo ni siya nga kanang sakripisyo. Nagilantaw niya ang commuting public. Kun in fact, ang commuting public kabalo na sila. Nakasabot sila sa sitwasyon. Gani gapangutana sila kanus aday mo mag-increase. Una-una na to wala pa nag-increase ang pamasahe, pero nag-increase na ang economic nato nga mga atong bugas, atong tanan, Langis, no? Atong commodities, basic commodities, nag-increase na gani. Tungod kay nganong dili nila mapakgal ang mga freight? Nanong gipa-increase na dito samantalang kami ang pamasahe kami ang ga-deliver sa serbisyo sa atong mga commuting public mapabot sila sa ilang katrabaho aron makatrabaho sila mo income sila wala mi nila tagay pabor unsa man lugar it's unfair for us di ba unsa yun ang gi-priority karon impeachment di ba ang inaon kang gipa-suspend ang atong fuel nga mohunong ipasuspend nila ang pagpataas sa fuel o Exactly. dapat inaon kang gi-suspended ang Price freeze. excise tax Correct. pero unsa yang tubag daghan kuno ayuda unahon nimo ang ayuda hantud karon nga among gipaabot Wala. pa gyud diha kanang ilang gaignon na fuel subsidy nga naghatag sila sa among Instruction Friday, gi-deadline sa Monday kay release kuno sa 17. But until now, Metro Wala pa Manila, gi-stop pa man gani. Diba? Basin siguro og wala di ang yabi sa Manita. Iyay. Dali ka bangag.
Oh, ito na, ita-translate natin. Naganda kasing pinapakinggan. Gusto ko yung punto niya, yung sinabi niya na puro ka lang wala kayong contingency plan. Puro lang kayo impeachment laban kay Vice President Inday Sara at yun ang nakikita natin. Hindi bulag ang mga Pilipino dito. No? Dito tama lang na-mention niya. Ito sa I think Visayas, Mindanao ba to? Hindi ko alam saan to. Basta parting Mindanao or Visayas. Nagagalit na ang mga ito. Kasi nga, ano bang pinanggagawa ninyo dyan? Puro kayo impeachment kay Vice President Inday Sara. Ba't hindi nyo pinipigilan yung pagtaas ng presyo ng mga langis, mga bilihin? Dapat nga may price freeze talaga yan eh. Pa-stop mo yung increase, putang na sayaw nyo sa hindi. I-take over namin yan. Maghihirapan ang mga Pilipino dito. Paano kasi si Bongbong Marcos kontrolado ng mga oligarkiya? So ito na po ngayon ang nangyayari. So dagdag galit na naman ang mga Pilipino ngayon. So tingnan mo. Alam nyo po ba saan kukuha ng langis ito? Plano pa lang nila kung saan sila kukuha ng langis. Bago natin pag-usapan yung impeachment patungkol kay Inday Sara, kay Madriaga. No? Tingnan mo, saan sila kukuha? Ito. Russian importation. The notice was really that they are allowing at a certain period only. If Philippines has approached any company, I have to ask PNOC what companies they have sent out any letters to or emails. But I do believe that when we discussed this morning, there are plans to do so. But I'm not sure what companies yet, because I don't want to announce in nothing happens. So there are all the efforts to move to that, and also I think the oil companies are also trying to contact some of the. It's either I'm not sure if they're contacting the government or government entities or private companies in Russia. But I do believe, as I've heard over the weekend, that there are companies and even POC that are interested in contacting. So ayan po yung plano ng Department of Energy, Marcos admin. No? Tanggalin natin yung mura ni Sir dito. Sa Russia daw sila kukuha ng langis. Alam mo, mga mukhang tanga talaga ninyo. Ba't Russia pa? Yung layo na nga ng Russia eh. Ang gagawin ho ninyo, mag-tie up na lang kayo sa China. Tumaya po kayo sa China para doon kayo kumuha ng langis. Ibaba nyo yung pride nyo, mga bugok kayo. Hindi po kailangan natin yung mga ganyang pag-uugali kasi ang mga Pilipino, kailangan na po yung langis na yan eh. Ang layo ng Russia, no? Kaya nga sabi ko nga eh, alam mo Bong, iwanan mo muna ang Amerika. Kasi ang Amerika hindi nagbibigay sa atin ng langis. At kung magbibigay man, napakalayo at mahal. I-give up mo muna yung EDCA sites. I-pull out mo lahat ng mga military dyan. Kamo ayaw mo madamay sa digmaan nila kasi maliit tayo na bansa. Wala tayong kapasidad sa digmaan. Pull out mo muna yung EDCA dyan. Pauwiin mo muna yung mga kano dyan. Pasamahin mo muna sila sa digmaan. Doong sa Iran. Ang purpose mo dyan, makipagkaibigan ka lang naman sa China. Sabihin mo naman sa mga inchik, my friend, kailangan namin ng langis. Pagbigyan nyo kami, ang kapalit nito, yung mga kampo ng mga Amerikano sa amin, base militar, ay paalisin po namin. Para lang sa aming ekonomiya sa bansa. Simple lang ng ganun. Huwag mo na siguro isipin nyo yung personal interest. Isipin mo na lang siguro yung interest ng mga Pilipino. Kung magawa mo yan, wala tayong problema ng langis. At walang magrarally, kagaya po nito. Ayan na. Rally na. Okay sana yung mga rally talaga ng ganito. Kaso ang problema nga ho, sinasamantala rin po ito ng mga makakaliwang grupo. Yan ang problema dyan. No? Mga komunistang grupo, yan, sinasamantala nila. Maganda ho sana yung mga magrarally, yung normal na mga transportation group. Ako mas okay ako sa Manibela. Pero yung piston, putain ng anak ng kagwang mga NPA. Pero sa Manibela, okay po ako doon sa grupo na yun pag nagrally na nanawagan. Yun talaga ang lehitimong transport group. Pero yung piston, labo-labo. Maraming mga komunista dyan, mga NPA, napasok sila dyan. So anyway, karapatan nilang sumigaw. Kaso nga lang, ang problema, may mga kasamang mga NPA. Balik ako doon sa sinasabi ni ma'am na bakit po kayo nagiging busy sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara? Bakit hindi po ninyo iniisip yung kapakanan ng maraming Pilipino dahil sa pag-increase ng presyo ng mga bilihin at langis? Yun na nga ho ang ating problema ho dyan eh. Dahil itong gobyernong Marcos, mas busy pa ngayon kung paano ma-impeach si Vice President Inday Sara. Hindi po sila busy kung paano po masolusyonan ang crisis sa ekonomiya, lalo na po sa kakulangan ng langis. Umikot si Bongbong Marcos kagahapon, pumunta doon sa mga sardinasan. Ang ano nga ho natin, ang issue, problema yung langis. Bakit napunta ka sa sardinas? Marami naman tayong sardinas dito. Ano yon? Itutubil natin yung sardinas sa mga sasakyan, anak ng kamote.
Mali yung estilo ni Bongbong Marcos. Siyempre, for optics, for Zarzuela. Pero hindi nga ho yun ang gusto ng mga tao. Ang gusto natin ay makahanap ng solusyon ng gobyernong Marcos saan ka makabili ng langis, hindi yun saan ka makabili ng sardinas. Hindi po natin ano yung sardinas, problema po, tangina, ang daming sardinas, nagkalat eh. Yung langis ang problema ho natin. Yun ang pinaka number one problem ho natin. Kaso nga lang, busy po sila sa impeachment. Pero, yung superstar ng mga nagko-complaint kay Vice President Inday Sara ay bubulukin ni Cornel Lachica dyan sa kulungan. Madriaga, mabulok ka sa bilangguan. Pakinggan po natin itong balitang ito. Awang walang basehan at walang katotohanan ang mga isyong pogo money at drug money na inuugnay kay Colonel Raymond Dantelachica. Ito ang giniit ng dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group laban sa mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Si Jason Rubrico para sa report. Nanindigan si Colonel Raymond Dantelachica na hindi totoo ang mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga, kasama rito ang managing pahayag ni Attorney Raymond P. Palad laban sa kanya. Kabilang sa mga paratang ang umano'y pagkakasangkot niya sa pera mula sa pogo, droga at iba pang irregularidad. Aniya, paulit-ulit na inilabas sa publiko ang mga paratang nang walang sapat na ebidensya. Hindi rin umano dumaan ang mga ito sa tamang pagsusuri ng mga otoridad bago isa publiko. Binigyang diin ng opisyal na dapat hawakan ng may pananagutan ang mga ganitong seryosong paratang at hindi raw ito dapat basta ibinubunyag sa media na tila napatunayan na ang pagkakasala. Ayon pa sa kanya, ang trial by publicity ay nakasisira sa reputasyon ng tao at sumasalungat sa prinsipyo ng due process. Iginiit nila Chica na ang katotohanan ay dapat dumabas sa tamang proseso ng batas at hindi sa haka-haka o maling pahayag. Ito ang dahilan kung bakit niya dinala ang usapin sa korte para masuri kung may ebidensya at mailabas ang katotohanan. Dagdag pa niya, may malaking responsibilidad ang mga abogado na tiyakin na ang usaping legal ay laging nakabase sa katotohanan at integridad. Babala niya ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hustisya. Sinabi nila Chica na tiwala siyang lalabas ang katotohanan at mapapatunayang walang basehan ang maparatang laban sa kanya. Nananawagan din siya na igalang ang due process at iwasan muna ang pagtalakay sa issue habang ito'y pending sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Dapat na tama yan. Ipakulong nyo, bulukin nyo sa bilangguan itong Madriagang ito, itong kriminal na ito, na pinaniniwalaan ngayon ng mga buhaya dyan sa Kongreso, nagiging star witness. No, aminado rin naman sila, mga hinayupak sila, kagaya ng Luis, wala silang mga ebidensya. O kaya nga ho, sabi ni Atty. Salpanilo, hanggang dyan lang kayo. Hanggang Kongreso lang kayo. Oh, ay kung uubusin po ninyo ang kaban ng bayan, ngayon magbibinta na naman kayo ng mga properties, baka ito ay pangbusal sa mga kongresista. Baka pinabalita at sasabihin, may pera kami, kasi magbibinta kami ng properties. Tigda 200 million, kaya po namin ibigay ho sa inyo. Pero sabi po ni Atty. Salpanilo, na kahit po ay ma-impeach ninyo si Vice President Inday Sara, diyan sa Kamara de Representante, ay pagdating po sa Senado, mabubukya daw kayo. Narito po, sinabi ni Atty. Salpanilo. Malayo na okay, sumagot ka kay hindi doon. Sigurado naman itutuloy ng Committee on Justice. Gaya ng paulit-ulit ko ng sinasabi. Tuloy-tuloy yan. Itatransmit nila yan sa Kamara de Representante plenary session. Kasi whether meron niyang basihan o hindi, whether or not magbigay ka ng ebidensya o wala, whether or not may ebidensya o meron, wala yan. Useless lahat yan. Kaya tama yung ginagawa ni Inday. Pinamumukha niya doon sa Committee on Justice na talaga namang wala kayong batayan. Wala kayong batayan sa ginagawa ninyong kalokohan. Kaya yan ang mangyayari dyan. Pagdating sa plenary, tuloy, transmission. Pagdating sa Senado, bukya sila dyan. Apat lang siguro, pusakal. Nakontra sa kanyang buboto, kanyang conviction. Gusto ko yung bukya sila dyan. 4 daw yung boboto kay Inday Sara na conviction. So malamang sa 4, Contiveros, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino mukhang hindi boboto. Madadali siya ng Iglesia ni Cristo. Endorso yan eh. Si Ping Lacson, no? Tsaka si Tuta Soto. So 4 nga. So 4 lang yung latak dyan sa Senado. Talagang mabubukya. At saka siyempre yung mga yan, yung iba dyan ay re-electionist. No? Hindi basta-basta lang susuporta dito sa impeachment labang kay Inday Sara. Kasi ang taong bayan ngayon nakatutok na rin eh. Tinitingnan na rin ngayon kung anong ginagawa ng mga kongresista at mga senador. Kayo ba ay nagsiservisyo para sa bayan o kayo ay nagsiservisyo para sa mga kawatan? Maraming magnanakaw ngayon sa Senado at Kongreso. Kaya natutuwa po tayo dito sa isang grupo doon sa Cebu Alliance. Talagang harap-harapan po nagbaba sila ng ultimatum na kapag susuporta kayo sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, talagang may mapaglalagyan ho kayo. Talagang isisiro namin kayo sa 2028 at i-crucify namin kayo. At yung galit namin sa inyo, ipaparamdam namin ho sa inyo. O, pakinggan po natin itong yung babala po ng Cebuano, lawmakers nga nakalagay. To the district representatives of Cebu, atong mga congressman. Babala pala ng Cebuano sa mga lawmakers. Okay, tuloy. Mga pinili nato ng mga opisyal. The eyes of the province are upon you. The Cebu Alliance for Duterte 2028 hereby issues this stern final warning. We are no longer merely observing. We are documenting. As some lawmakers attempt to weaponize the 1987 Constitution to politically assassinate Vice President Sara Duterte,
let it be known that any Cebuano lawmaker who signs this impeachment shams signs their own political death warrant. We are very serious. Ayan na po, seryoso po ang Cebu Alliance, no, sa kanilang babala laban po sa mga buhaya na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Wala na po yan. Pinipilit na lang ni Sandro Marcos. Pero kung ako naman kongresista, tumahimik ka dyan, Sandro. Tangin na, mga 2 taon na lang kayo. Wala na kayong 2 taon dyan. No, ay mag-election na. 2017 filing of candidacy. 2017, 2027 filing of candidacy na. Wag na. Kayo na lang, yung kahibangan nyo. Eh, pagdating ng 2028, talagang maramdaman po ninyo yung ganti ng inapi. No, there will be a day of reckoning. Ang buhay talaga, umiikot. Hindi naman habang buhay ko na sa kapangyarihan. Kaya kahit si BBM, kung tutularan na yung kanyang tatay na ilang years yun, 20 years, walang alis-alis daan sa Malacanang. Ngayon, malabo eh. No, baka mapipolware pa lang to. Kaya sa 2028, kung hindi to bababa, patay. Ang history ay mauulit at ang mga Marcos lalong mababaon sa kumunoy. Ayan po yung mora ng retired general. Kay Bongbong Marcos, animal daw si Bongbong. Animal talaga yan kasi nga buhaya naman yan eh. Alam niyo po ba ang mga Pilipino ay tayo ay mga masayahing mga tao sa buong mundo? Tayo yung pinakamasayahing tao sa buong mundo. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, wala na po tayo sa pinaka masayang tao sa buong mundo. Bakit nagkaganito? Masaya. Sino bang sasaya dito sa gobyernong ito? Ayan, 10 happiest countries in the world. Ang Pilipinas wala na sa top 10 eh. So yung una, Finland, yung pangalawa, Iceland, yung pangatlo, Denmark, pang-apat, Costa Rica, pang-5, Sweden, pang-6, Norway, pang-7, Netherlands, pang-8, Israel. Mantakin mo, Israel, digmaan pa sa kanila. Mas masayahin pa sila sa atin. Pang-9, Luxembourg, pang-10, Switzerland. Ang Pilipinas, pang-saan? Putang ina, ika-56. Sino ba kasing sasaya sa mga panahong ito under bangag admin? Talagang magagalit ka. Si Tatay Digong kinidnap. Ekonomiya bagsak, Inday Sara gustong i-impeach. Bahalang bilihin, economic crisis. Kaliwat ka ng korupsyon, putang ina, wala talagang sasaya. Magbinta pa ng ari-arian ay lalo na magmura ka talaga dito. Mapamura ka talaga dito sa totoo lang. Tapos ito ngayon yung langis anak ng kamote. Mag 100 plus na daw eh. Pagdating ng Martes, yung gasolina, pati krudo. Yung krudo ngayon 100 plus na. Ang gasolina wala pa, I think mga 88 something ganun. O 88.90, pero next week daw Martes 100 plus na. Palitan ng piso kontra dolyar, senior citizen na rin. Sos Conyor, mag-resign ka na lang sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ikaw ang pinakawalang kwentang pangulong naabutan ko sa tanang buhay ko dito sa mundong ito. Kayo, sa mga nakaabot kay Marcos Sr., siguro, mas malala si Bongbong kumpara kay Marcos Sr. Ito si Bongbong, anak ng kamuti. Kay Marcos Sr., umabot ng 20. From 3 pesos, palitan ng piso kontra dolyar, nagiging 20. Ngayon talaga kay Bangag, 60 na. Legit, na ang nagpapahirap sa Pilipinas ay pamilyang Marcos. Sana po ay tayong mga Pilipino ay madala na ho dito. Sana po ay matuto na tayo. Tandaan nyo, never again to Marcoses. Ito po yung sigaw dati ng mga dilawan, pinklawan, komunista. Nasaan na itong sigaw ngayon? Di ba kayo magrarally sa kalsada ngayon? Taas ng bilihin? Iwan ko sa inyo kung hanggang saan ang inyong panluluko sa mga Pilipino. Kami alam namin na kayo kasabwat kayo sa pagpapabagsak ng ating bansa, sa pagbagsak ng ekonomiya. May gaba din yan darating din.